Hello guys, good morning. For today's video, kasi madami yung nagtatanong sa akin kung paano mag appointment via online, yung online transactions. So, ngayon gagawan ko ng video tutorial kung paano gamitin or paano mag-appointment via online sa police clearance. So, same lang din sila sa NBI. Ang magkaiba nila, iba yung site. So, ganun. Pero pare-pareha lang yung setup nila. So, eto na. Punta na tayo doon sa kung paano natin step by step mag-set ng appointment via online. So, let's go! So, dito sa site guys, punta tayo dito sa site ng PNP. Pag enter mo yan, so lumabas yan yung PNP transactions mo. So, may term and condition dito. Kailangan natin i-check every box, arrangement, privacy policy. So, kailangan natin intindihin yung nakasulat dyan na nakalagay. So, bago mag-next, basahin mo na at i-click yung box. At pagkatapos, may note sa ibabaw, please check lahat at saka mag-next. So, kailangan kapag may dito, may mga requirements na kailangan dalhin, so dalhin natin para sa smooth transaction. So, dito na tayo guys, kapag mag-register tayo, so kailangan natin i-input yung mga personal details natin. So, tingnan ng maigi at mabuti. I-check yung spelling kapag correct na. So, kailangan natin i-proceed. So, dapat yung email natin ilagay dito yung active para matanggap natin yung code na ibinigay nila at yung mga transaction na dapat nating puntahan na makita natin sa email. So, kailangan natin i-input dito yung personal details natin at saka mag-register na tayo. So, wait lang tayo konti. Kapag nakapag-sign in na tayo, so dito natin makikita yung email natin na kailangan nating i-input. So wait lang tayo konti. Ito na tayo sa dashboard na makikita natin. So dito, nakalagay dito yung pangalan natin at saka email, birthday, at address. So kailangan natin i-click yung clearance application. So, kapag mag-click, mapunta na tayo doon sa my profile natin. So, kailangan nating i-review yung mga nakasulat doon kung exact pa talaga yung mga spelling natin. So, kailangan dito yung nationality. So, punta naman tayo sa birthdays natin kung saan tayo na ipinanganak. So, kailangan nating i-input at saka yung address natin. So, kailangan nating i-correct ko. Kailangan nating i-exact talaga ang pagkalagay nito para smooth transaction tayo kapag mapunta na tayo doon sa office nila. Kapag makuha tayo ng clearance. So, dito makikita natin yung email natin. Saka meron namang telephone number. So, kapag wala kang telephone number, so meron ka namang cellphone number. So, kailangan nating ilagay dito yung active cellphone number natin dito. Tapos, dito naman tayo sa baba, makikita natin dito yung height, weight, at saka complexion. So, kapag may identifying marks tayo, so kailangan nating ilagay dyan. For example, may nunal kayo sa mukha. So, kailangan natin ilagay dyan para ma-identify talaga tayo na tayo yung kumuha ng police clearance. At dito naman sa baba, mayroon namang nakasulat dito na height, weight, complexion, identifying marks. So, dito kailangan nating ilagay yung height natin by convert.
So, kailangan nating i-convert yung height into centimeter at saka yung weight naman into pounds. So, dito, input na natin yung height. So, hanapin lang tayo ng konti. Input ng height. So, kailangan centimeter siya. Saka yung weight. Pagkatapos naman dito guys, sa baba may blood type, religion, educational attainment natin, at saka occupation. So, don't leave it blank lahat guys, kasi mag-error yan eh. So, dapat natin i-fill up lahat, at saka sa baba naman, kailangan natin i-fill up yung family background natin. Pagkatapos, so, yung sa family background natin, so, father's name, mother's name, so, kailangan natin i-fill up yung mga details din nila. Birthplace, birthday, ganon. At kailangan nating i-fill up lahat yon, yung background nila dito. So, i-click natin. Pagkatapos, mapunta tayo sa appointment date. So, kailangan nating i-select. Sa akin, general yung nilagay ko. At saka yung station kung saan ako dapat magpunta. So, yun, doon sa pinakamalapit na address lang na pupuntahan ko kasi para madali lang ako makapunta. At saka, pag-isipan natin mabuti kapag mag-set tayo ng appointment, hindi natin makonflict sa ibang appointment din natin. So, dapat pag-isipan natin mabuti. Ang sa akin, pinili ko PM. Kasi, yun yung time na wala akong masyadong gumagawa. So, dito tayo. So, PM yung pinili ko. Pagkatapos noon, so, set ko na ang appointment. Nag-next na ako. So, napunta ako sa page na sa payment. So, dito may nakalagay payment. Ang makikita natin dito, Land Bank. So, magbayad tayo through Land Bank. So, kaso, paano natin pagbayarin kapag wala tayong land bank? So, may another option natin dito guys. So, i-click natin yan, yung land bank. So, mapunta tayo doon sa kung saan tayo mas prefer na magbayad tayo. So, click natin yung next. So, makikita natin dito yung appointment. So, save appointment tayo. Tingnan natin ng maigi kung anong schedule, anong petsa dito. So, kailangan mag-save na tayo ng appointment dito. Then, puntahan natin at tingnan natin kung ano ang dapat nating dalhin papunta doon sa office nila. So, pag-click natin dito ng save, so mapunta tayo dito na page. So, kailangan dito sa blue na color, yung print transaction data, kailangan natin i-download lang yan at saka i-print natin. Kaya, pag hanapin nila sa atin, mayroon tayong ipakita sa kanila as proof na nag-set tayo ng appointment. So, dito, napunta na tayo dito sa page na to. So, kailangan na nating basahin. At meron dito payment mode. So, i-click natin yan. Madami dyan. So, ang pipiliin natin is GCash. GCash yung pinili ko. So, i-click ko lang yung CAPTCHA challenge at saka click ko yung box dyan para ma-certify tayo na exact lahat yon. So, check natin ulit at saka i-click natin yung continue. So, mapunta tayo dito sa payment option na. So, eto na page. Dito, may GCash. So, click natin yung GCash.
At saka, proceed na tayo sa payment option. So, ma-redirect tayo sa GCash natin. So, dito natin gagawin yung payment mode natin. I-entry lang natin yung cellphone number natin sa GCash at saka dun makikita at makapagbayad na tayo. So, eto na page na to guys. So, kailangan din nating i-print para paghanapan tayo ng payment kapag nakapagbayad na tayo. So, mapunta tayo or meron tayong ibigay as proof na nakapagbayad na tayo. So, eto lang guys. I hope na nakatulong ito sa inyo. So, that's all for today's video. So, thank you guys for watching and please subscribe my channel. Thank you!